Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes sa ika-15 linggo sa karaniwang panahon, panibagong biyaya, panibagong pagkakataon upang makapagsikap, makasunod at makapaglingkod sa ating Panginoon. Ang ating ebanghelyo ay punong-puno ng inspirasyon, punong-puno ng paalaala, lalo na sa mga nagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Magandang pulutin ang mga salita na nagsasabi, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bahagi ng buhay ng isang lingkod ang krus, sapagkat malinaw na ang ating sinusundan ay nagpasan ng krus, ipinako sa krus. Kaya marapat lamang na ang lahat ng nagnanais na sumunod at maglingkod sa Kanya ay makibahagi sa Kanyang krus. Kaya ito ang dahilan kung bakit yung mga nagsikap na talagang magbigay ng sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Diyos, mas maraming krus na pinapasan kaysa noon na hindi pa sumusunod, naglilingkod sa Diyos. Kasi minsan, tinatanong natin, bakit ganon? Nung hindi pa ako aktibo sa simbahan, wala namang ganitong problema. Nung hindi ako nagsisimba ng araw-araw o ng regular o ng madalas, wala naman akong matinding problemang pinagdaraanan. Bakit kung kailan ako nagsimulang maglingkod? Bakit kung kailan ako nagsimulang magsimba ng madalas? Pakiramdam ko, mas dumarami ang pagsubok. Yan ang sukatan ng pagiging lingkod. Ang makibahagi sa krus ng ating Panginoon. At katulad ng kanyang ipinapaalaala, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Malalaman na tunay tayong alagad at lingkod ng Diyos kung buong puso nating tinatanggap, niyayakap ang krus na binibigay ng Diyos sa atin. Kaya magandang pagnilayan, ano-ano ba ang mga krus? O sino-sino kaya ang mga krus na ipinapapasan ng Diyos sa atin? Sa iyo, sa akin. Magandang pagnilayan kasi iba-iba tayo ng krus na pinapasan. Maaring inaakala ng iba, tinan mo yan si sister, si brother, laging masaya, parang walang kaproblema. Pero kung minsan, kapag kakausapin mo, sasabihin sa'yo, nakikita mo lang akong parang laging masaya. Pero ang totoo, ang dami kong problema. Kailan mawawala ang krus sa buhay natin? Malabo. Hindi pwede. Maaari lamang yan mawala kapag natapos na ang
Pero habang tayo'y buhay, habang nagsisikap tayong maglingkod, asahan natin palaging may krus. Pero sa kabila nung krus na yon, nandoroon ang tagumpay. Hindi na natili sa krus si Jesus. Pagkatapos na siya'y maipako at mamatay sa krus, alam natin siya'y nagtagumpay. Kaya kung buong puso nating tatanggapin at papasanin ang krus na ibinibigay ng Diyos sa atin, umasa tayo na darating din ang araw mapagtatagumpayan natin